Bless good morning to everyone. Good morning. Puri ng Panginoon at ihanda natin po ang ating mga puso't isipan sa pagsamba sa ating Diyos. Sa pag-awit, sa pananalangin, sa pagpipigay at sa pagkinig ng Kanyang salita. Siya Diyos ang kapurian at kaluwalhatian. Tumayo po tayong lahat para sa ating call to worship and opening prayer. Psalm chapter 25, verses 1 to 10. To you, O Lord, I lift up my soul, O my God. In you I trust. Let me not be put to shame. Let me not enemies exalt over me. Indeed, none who wait for you shall be put to shame. They shall be ashamed who are wantonly ridiculous. Make me to know your ways, O Lord. Teach me your path. Lead me in your truth and teach me. For you are the God of my salvation. For you I wait all the day long. Remember your mercy, O Lord, and your steadfast love, for they have been from of old. Remember not the sins of my youth or my transgressions. According to your steadfast love, remember me, for the sake of your goodness, O Lord. Good and upright in the Lord. Therefore, He instructs sinners in the way. He leads the humble in what is right, and teaches the humble His way. All the paths of the Lord are steadfast, love and faithfulness for those who keep His covenant and in His testimonies. Tayo po'y manalangin. Salamat po sa Panginoon sa umaga nito na kami ay nakatipon-tipon upang muling magpuri at magpasalamat sa araw na ito. Hinihiling po namin na linisin ang aming puso't isipan upang kami ay maging kalugod-lugod sa inyong harapan. Inataas namin ang mensaheng aming maririnig ngayong araw na ito. Ang tagapagsalita at ang bawat isa, buksan niyo po ang aming puso sa aking pakikinig ng inyong salita. Kayo ang aming Diyos na makapangyarihan at mabuti sa lahat. Sa pangalan po ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Inahanyaw ko po ang lahat upang umawit at papuri at pagsamba sa ating Panginoon, sa pangunguna po ng ating music team. Sabay-sabay po natin itaas ang pangalan ng ating Panginoon. Good morning po sa ating lahat. Good morning. Psalms 25 verses 8 to 10 says, Good and upright is the Lord, therefore He instructs sinners in the way. He leads the humble in justice, and He teaches the humble His way. All the paths of the Lord are loving kindness and truth to those who keep His covenant and His testimonies. Pinakikilala sa ating ni Haring David kung bakit tinuturuan ng Panginoong Diyos ang mga makasalanan sa tamang daan. Ito ay dahil siya ay mabuti at matuwid. Sa Ebanghelyo, pinapayag sa atin ng Diyos ang kanyang kabutihan at katuwiran sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Sinabi niya, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Dahil sa Kanya, natutunan natin ang landas at kalooban ng Ama, ang katarungan at katapatan, at kagandahang loob niya sa atin. Tapat ang pag-ibig ng Diyos mula pa noon hanggang ngayon at magpakailanman. Dahil sa kanyang patnubay na bago tayo,
Ang dating mga mapagmataas ay naging maamo. Ang dating mga sawail ay naging masunurin sa kanyang utos at maingat sa kanyang tipan. Kaya lumapit tayo sa kanya, mga kapatid. Halina't awitan natin at purihin ang Panginoong Hesus ng buong puso, isipan at kaluluwa. Let's sing with him. The lights of
Pananalangin. Tignan natin ang ating mga mata. Tutulog po tayo sa ating Panginoon. Let's pray. Dear Lord, we thank you once again for giving us another day that we can worship you. Salamat at pinipinag po kami sa umagang ito. We're grateful, dear Lord, that you have sustained us this past week, especially, Panginoon, for your protection through the typhoon that we experienced at saka yung mga floods. So, we thank you, dear Lord, for your grace that sustains us. So you have led us here, Panginoon, today, so that we can, through the gifts that you have given us, we can serve one another and we can worship you in song, in the giving of your word, in prayers, preaching of your word as we listen to it. And so we thank you, dear Lord, for this day that you have made. Indeed, we will be glad. Dear Lord, we humbly come to you, confessing our sins and all that we have done wrong. Boldly come to the throne of grace, seeking the blessings that Christ has earned for us. We pray, dear Lord, that you grant us forgiveness and restoration. And that through your word, dear Lord, we pray that you will cleanse us, enabling us to walk by faith in accordance, Panginoon, doon sa teachings that you have for us today and the things that you have taught us in the past. Grant us, dear Lord, to be faithful and to remember the things that you have taught us. We pray, dear Lord, today that as we remember our country, the Philippines, pray for our leaders as they assess, Panginoon, damage sa mga properties, and as they evaluate kung ano yung mga tulong na kailangan, Panginoon, across the country, especially dito sa Metro Manila. We ask, dear Lord, that you grant them wisdom, that you provide, Panginoon, the resources needed so that help can be distributed across the land. While we may not agree sa lahat ng decisions ng mga leaders namin, nevertheless, we understand, Panginoon, that whether they be elected or appointed, they are your ministers also, not just servants of the people, but your servants as well, whom you have placed in positions of authority to care for and protect the welfare of the people. And so we pray that you would guide them as they conduct, Panginoon, yung needed na operations in governing our country. We pray against corruption, against abuse of authority. And we pray, Panginoon, na maging maayos yung pag-distribute ng tulong, Panginoon, as we try to get back up, Panginoon, from what we have experienced earlier this week sa typhoons and floods. Thank you, dear Lord, that through your word, we are comforted.
Through your word, Panginoon, we are reminded of your love for your people. And so because it is because of your love, Panginoon, we are able to also remember others and lift them in prayer. We also pray, Panginoon, for our students, those who we are teaching, Panginoon, about you, about Christ, what He has accomplished for us. We pray, dear Lord, for them. And ask, Panginoon, that you would provide for their needs. Grant, dear Lord, as well, that as a church we will be able to help them and have a role, Panginoon, in how we ought to display the gospel in their lives with a hope that they too will come to know you and bless your name. Dear Lord, we also pray for our ministry. We thank you that through this we can continue, Panginoon, in making disciples, teaching them to obey all that you have commanded us to do. And through this we are able to baptize in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, while holding on, Panginoon, to the promise that you would be with us even unto the end of the age. And so grant, dear Lord, that we would lead our families and our students, the disciples whom you have placed in our care. May we be able, dear Lord, to point them to you and you alone. So we pray, dear Lord, that you, as you enable us to continue in this ministry, may we be faithful stewards. In understanding your word, in teaching it, and in going out, dear Lord, to serve our communities and ministries for the glory of your name. Grant, O Lord, as well that we would also be able to point the new families you have placed under our care. We pray, dear Lord, that they too would come to know you, that they would learn, Panginoon, to rear their children, that just as you have blessed them, dear Lord, with bundles of joy, life. So we pray, dear Lord, that they would be good stewards of these blessings that you have given them, rearing them in the fear of the Lord. And so we pray that as a church we will be able to equip them and point them to you. We also come to you, dear Lord, with thanks. Thank you, dear Lord, for your provision upon us, for strength, endurance, Panginoon, this past week, for financial provisions, so that we can get by, Panginoon, and go through, Panginoon, these calamities, and be able to help one another. We also pray, dear Lord, and thank you for the favorable results of Shekinah. We pray, Panginoon, that na maging maayos yung mga results ng kanyang X-ray and CT scan. But we are thankful, dear Lord, that
meron na silang letter of guarantee from the SWD so that she can proceed sa mga procedures na ito. We also thank you, dear Lord, dahil maayos na yung kalagayan ni Mami and nakakakain na siya, nakakatulog ng maayos. We also thank you, dear Lord, for Jaira and other students and their parents as they prepare yung mga requirements sa mga schools as although some continue, Panginoon, sa kanilang school year and some are just about to begin. We pray, Panginoon, for provision sa mga parents at maging maayos yung kanilang preparations for the beginning of the academic year. We also pray, dear Lord, that may you also watch over those of us who have to go out of our homes para mag-work on-site or sa offices. We pray for your traveling mercies and wisdom to protect us, Panginoon, to keep us so that as we go to work and then commute back home, at the end of the day, may you lead us safely back home. So, we pray, dear Lord, that you would also keep those of us who have to go far from our homes, sa aming mga mahal sa buhay na OFW. Nakikita niyo po, kayo lang po nakakita, Panginoon, kung ano ang kalagayan nila and you understand what they are going through. So we pray for them that you would also open their eyes, the eyes of their hearts so that they would see, Panginoon, how much you care for them. We pray, dear Lord, that may you also be with Kuya Nato as he prepares for his 1-week stay in work sa Batangas. May you keep him safe also. We also pray, dear Lord, for wisdom for those of us na meron pang mga obligations and engagements this coming week. We pray na maging maayos yung mga pag-uusap, mga decisions that must be made. We also pray for Ronel sa kanyang trangkaso. We ask, dear Lord, na mag-respond siya sa mga medicines and the rest that he is taking. We ask, dear Lord, that may you be with him during this time. We also pray, dear Lord, for those of us who are undergoing bereavement and times of sorrow. We pray, dear Lord, that may you be with them and grant them, Panginoon, to see, Panginoon, your comfort. At the same time, may they find this, Panginoon, in your word. May you reveal your glory to them. We also pray, dear Lord, for yung family ng tita ni Ilay and ask, dear Lord, that you would grant them peace of mind as they go through this stage in their life. And so, dear Lord, we pray that may your gospel also be preached as they go through this. Just as you continue, dear Lord, to comfort us through the gospel whenever we face challenging times. Dear Lord, we also ask for wisdom as we prepare for the church anniversary at the end of August. We ask, dear Lord, that as we go through yung mga discussions, maging productive ito, that you would show us, Panginoon, the direction what we must take for this coming year. And so we are thankful, dear Lord, for how you have led us this far, that you continue to keep your people. We pray that we would abide by your word and continue in it. And so as we study it now, we pray that you would open our eyes to the truth, show us your majesty and glory. Open our ears, dear Lord, that we would hear your call, and in so doing, we pray, dear Lord, that we would respond to your call, and ask, dear Lord, that as you change us, we would be changed. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. And all of God's people will say, Amen.
Ngayon po ay dadako na po tayo sa pagbasa ng salita ng Diyos na magmumula sa 1 Corinthians chapter 7 verses 10 to 16. Sa pangunguna po ng ating kapatid na si Jonah Fairbanks, tumayo po tayong lahat bilang pagdarang sa ating salita. Good morning po sa ating lahat. 1 Corinthians chapter 7 verse 10 to 16 says, to the married, I give this charge, not I, but the Lord. The wife should not separate from her husband, but if she does, she should remain unmarried or else be reconciled to her husband. And the husband should not divorce his wife. To the rest I say, I, not the Lord, that if any brother has a wife who is an unbeliever, and she consent to live with him, he should not divorce her. If any woman has a husband who is an unbeliever, and he consent to live with her, he should not divorce him. For the unbelieving husband is made holy because of his wife, and the unbelieving wife is made holy because of her husband. Otherwise, your children would be unclean. But as it is, they are holy. But if the unbelieving partner separates, let it be so. In such cases, the brother or sister is not a slave. God has called you to peace. For how do you know, wife, whether you will save your husband? Or how do you know, husband, whether you will save your wife? Ito pong salita ng Panginoon, purihin ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay katotohanan at ito ay kanyang pinasiya. Nagtuturo ito ng katotohanan tungkol sa ating Diyos. At ito rin ay nagsasaway at nagtutuwid sa bawat mananampalataya. Sinasanay tayo nito kung paano ang matuwid na pamumuhay ayon sa kanyang kalooban at kung paano ang tamang pagsamba sa tunay at nag-iisang Diyos. Ayon po yan sa 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 7. Ngayon po ay ihatid sa atin ng ating Pastor Raymond Benson, ang salita ng Diyos mula sa ating binasa sa 1 Corinthians chapter 7 verses 10 to 17. Okay, so good morning po. Hanggang 16 lang po tayo. Okay. At napipressure ako tuloy baka mag-preach ng 17. Okay, so nasa series pa rin po tayo ng biblical singleness, marriage, divorce, and remarriage. At sa umagang ito, tulad ng pinasa ni Brother Jonah, nandito po tayo sa aklat ng 1 Corinthians chapter 7. Bago tayo magpatuloy, hayaan niyo pong basahin ko ang ating passage. This time naman po sa Tagalog. So, 1 Corinthians chapter 7 verses 10 to 16. At ganito po ang sinasabi. Sa mga may asawa, ito ang iniuutos ng Panginoon. Hindi ako, huwag makipaghiwalay ang babae sa kanyang asawa. Ngunit kung siya ay hihiwalay, manatili siyang walang asawa o kaya ay makipagkasundo sa asawa niya. At huwag namang hihiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa. Sa iba naman, ito ang sinasabi ko. Hindi ng Panginoon, kung ang isang lalaking sumasampalataya ay may asawang di sumasampalataya, at ibig nitong manatili sa kanya, huwag niyang hiwalayan. Kung ang isang babaeng sumasampalataya ay may asawang di sumasampalataya at ibig nitong magpatuloy na pakikisama sa kanya, huwag siyang makipaghiwalay. Sapagkat ang lalaking hindi sumasampalataya ay nagiging marapat sa Diyos
sa pamamagitan ng kanyang asawa. At ang babaeng hindi sumasampalataya ay nagiging marapat sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang asawa. Kung hindi gayon, hindi malinis sa paningin ng Diyos ang kanilang mga anak. Ngunit ang totoo'y marapat sila sa Diyos. Kung ibig humiwalay ng asawang hindi sumasampalataya, bayaan ninyo siyang humiwalay. Sa gayong pangyayari, ang lalaki o babaeng sumasampalataya ay malaya na sapagkat tinawag tayo ng Diyos sa payapang pamumuhay. Anong malay nyo, mga babae, baka kayo ang maging kasangkapan sa ikaliligtas ng inyong asawa? At kayo mga lalaki, anong malay nyo, baka kayo ang maging kasangkapan sa ikaliligtas ng inyong asawa? Ito po ang salita ng Diyos, purihin ang ating Panginoon. May sinulat po si Jill Briscoe, asawa ng isang pastor, ukol sa kanyang magulang. And itong sinulat niya, napansin niya sa observation niya ng pagsasama ng kanyang magulang, and it made an impression on her at saka sa kanyang kapatid. Sa kanyang sinulat, sabi po niya, "My sister and I knew that mom and dad enjoyed being married. They enjoyed being married. And that they would stay married and hope that we do the same. Differences they had were kept between them and worked out in the context of the promises they made to each other and to God on their wedding day. There was no option out. As someone once said, when the doors on marriage are shut and bolted and the fire breaks out, all your time and energy goes to putting out the flames." Sa mga tuwid, naging focus po yung magulang niya sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa without ever thinking about divorce. Wala sa isipan nila yun. It was out of the question. And so they were, sabi nga ni Jill, dahil walang exit point, they were focused on they were focused on putting out the flames. Kung ganito sana ang pananaw ng karamihan, kailangan pa ba maghiwalay ng mag-asawa? Bagamat ganito tinuturo ng scriptures, it also recognizes the reality of sin and its devastating effects on marriage. Just as the Bible has standards on marriage, it also teaches about divorce as a concession. Pag sinabing concession, hindi ito option or way out. Pinagbigyan lang ang tao dahil sa kanyang kasalanan. And therefore, dahil ito ay concession ng Bible, meron po itong qualifications. Ibig sabihin, hindi po lahat ng uri ng divorce ay allowed. As God's people, kailangan po natin maintindihan kung saan tayo nakatayo. Ano ang ating pinaninindigan? Hindi lamang sa mga political issues, pati na rin sa mga issues that our homes and relationships face today. And this would allow us now to display the kind of wisdom, the kind of understanding that comes from our loving God. Sa umagang ito, mga kapatid at kaibigan, if you find na itong mga lessons natin, itong series ng sermons, bring back painful memories of struggles in your marriage relationships, please know that it is not our intention na maging insensitive. Hindi rin po natin intention na magparingin. Nandito po tayo para malaman ang kalooban ng Diyos, paano po natin siya maluluwalhati, kung ano ang blessing na binigay niya para makatulong sa atin, at kung paano natin matutulungan ng bawat isa when these challenging times come. Panalangin ko po na sa ating pag-aaral ay makilala natin ang Diyos bilang manlilikha ng mga mabubuting bagay. Nawa magkaroon po tayo ng mas malalim na pagkaunawa at pagpapahalaga sa pag-aasawa. At matutunan nating panghawakan ang kanyang salita sa pagpapatibay ng ating pagsasama upang makilala natin siya, ang ating Panginoong Diyos bilang kasiyahan ng ating kaluluwa. Sa harapan ng Diyos, sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, para sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. Sa umagang ito, pagpapatuloy natin ang pag-aaral sa divorce at ganito po ang magiging tanong natin sa scriptures. Number 1, does the Bible allow spouses to divorce?
for reasons other than sexual immorality or marital infidelity. Does the Bible allow spouses to divorce for reasons other than sexual immorality or marital infidelity? At pangalawa, because I am now a Christian, kung meron po akong unbelieving spouse, should I divorce my unbelieving spouse? Because I am now a Christian, should I not divorce my unbelieving spouse? So yun yung dalawang questions na sasagutin sa umagang ito based sa Scripture. In verses 10 to 11, we are now led dito sa city of Corinth, nasa southern Greece. Panahon na po ito ni Apostol Pablo as he establishes the churches and helps them sa kanilang mga problema. Ang Corinth po ay isa sa mga largest cities in the Roman Empire. At dahil ito ay halong CBD or Commercial Business District, at saka ito rin ay isang red light district. Magkahalo po yun. At ang mga tao doon ay financially wealthy dahil ang lungsod ay daanan at kumpulan ng mga traders at saka mga businessmen. And as is the case in many cities during that time, sila po ay mga pagano. Marami silang mga iba't ibang paniniwala that is held throughout the empire. And itong mga maling paniniwala, it affected their lifestyles. Much like katulad rin sa panahon natin ngayon. Marami tayong maling paniniwala and it affects our lifestyles as well. During that time, when Paul was writing itong letter niya to the Corinthians, sa mga Christians doon, there was also social unrest. Kakatapos lang po ng ilang earthquakes, and parang katulad sa atin, kakatapos lang ng bagyo, and there was social unrest. Dahil sa mga earthquakes na yun, sabi ng mga scholars, there was widespread food shortage, may mga riots sa daan, at nagkaroon ng panic buying dahil nga dito sa earthquake na ito. So, magulo. At ito yung binabanggit ni Apostol Pablo sa verse 26 ng chapter 7, yung present distress. Because of this present distress, paano ba dapat tayo mamumuhay? Sabi niya sa chapter 7, verse 26. Yun yung present distress, yung social unrest because of the recent earthquakes. So agitated ang mga tao dahil may parating na taggutom. So unsure sila sa future nila. Paano ang kinabukasan natin? Siyempre sanay sila sa karangyaan, mayaman silang city, malaya sila sa kanilang mga ginagawa. At ngayon, dahil hindi mo alam kung anong mangyayari sa kinabukasan mo, ano ba ang dapat na maging desisyon natin? Especially sa buhay mag-asawa. Internally ngayon, ang nangyari sa church, may mga Christians na nagdala ng kanilang mga bagahe sa loob ng church. When I say mga bagahe, ito yung mga false teachings mula sa ating kultura. Merong ilan sa mga lalaki at babae na nakikipagtalik pa rin although nakakilala na sila sa Panginoon. Meron pa rin ilan sa mga babae at lalaki doon na nakikipagtalik pa rin sa mga temple prostitutes. Gumagamit pa rin sila ng mga temple prostitutes at nakikipagtalik rin sila sa mga hindi nila asawa. Merong iba na mas mabilis pa sa alas 4 kung hiwalayan ang kanilang kaisang laban para sumama sa iba. At meron namang iba na ang tingin sa kanilang mga asawa ay marumi dahil hindi raw believer ang kanilang asawa. So ano ang next step? Hiwalayan na. Parang walang pagkakaiba sa panahon natin ngayon. And so, sinira nila ang pagkadalisay at kagandahan ng pag-aasawa. Sinira nila ang pagiging malinis ng sex at ng pamilya. What does Paul do now? Sa 1 Corinthians 7, Paul brings them back to the teaching of Christ. He brings them back to the gospel so that they know how to live as those who have joined themselves to Christ. Because we have joined ourselves to Christ, how should our decisions reflect the way we live? How should our relationship with Christ be reflected sa ating mga relationships? Sabi po niya sa verse 1 ng chapter 7, sabi niya,
verse 1 ng chapter 7, Now concerning the things about which you wrote. Ibig sabihin, may mga ilan na sumulat sa kanya mula sa church ng Corinth, nagtatanong, gusto nila na masettle itong mga issues sa loob ng church. At batay sa lahat ng sinulat nilang mga issues, he now gives them the general rule in verses 10 to 11. Sabi niya sa verse 10 and 11, But to the married, I give instructions, not I, but the Lord, that the wife should not leave her husband. But if she does leave, she must remain unmarried, or else be reconciled to her husband, and that the husband should not divorce his wife. Ang kausap po dito ni Apostol Pablo ay ang mga Christians na may asawa. Yun po yung, let's keep this in mind, na ang kausap niya ay mga Christians na may asawa. Ganito niya sinimulan ang kanyang teaching. Sabi po niya, But to the married, I give instructions, not I, but the Lord. Ha? Madali lang. Anong ibig kaya niyang sabihin nun? Paul is referring here sa teaching ni Christ. Last week, pinag-aralan po natin ito sa Matthew, chapter 19, verses 3 to 6. At dito, binibigyan niya ngayon ng buod yung tinuro ng Panginoong Jesus nung siya ay nangaral sa Israel. So, buksan lang po natin sandali sa Matthew chapter 19, verses 3 to 6. Just a brief review ng ating napag-aralan. Ganito po ang sinasabi sa Matthew 19, 3 to 6. Some Pharisees came to Jesus, testing him and asking, Is it lawful for a man to divorce his wife for any reason at all? And he answered and said, Have you not read that he who created them from the beginning made them male and female? And said, For this reason a man shall leave his father and his mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. So they are no longer two, but one flesh. What therefore God has joined together, let no man separate. So ganito ngayon ang general rule. Pag tinignan po natin dito sa ginawa ni Apostol Pablo, mag-iisip tayo, paano niya nalaman yung tinuro ng Panginoong Jesus? He may have had access sa mga writings ng mga gospel writers. Matatandaan natin na may access siya kay Luke at saka kay Mark. Diba? So, because of these, because kaibigan niya ang mga ito, we can see na may reference siya doon sa pagkakasulat doon sa Gospels ng account ni Jesus Christ. At dito sa 1 Corinthians 7, ina-apply niya ngayon yung tinuro ng Panginoong Jesus sa condition ng mga Corinthian Christians. Ano sinabi niya dito sa 1 Corinthians 7? Sabi niya, that the wife should not leave her husband. But if she does leave, she must remain unmarried, or else be reconciled to her husband, and that the husband should not divorce his wife. So, hindi dapat nakikipaghiwalay ang babae sa kanyang asawa. Ganon din ang lalaki sa kanyang asawa. Because it is God who joined them together. Sabi nga ni Jesus, from two He has made them one flesh. Siya nagsama upang ang dalawa ay maging isa. Ganito po ang kaayusan at pagkakadisenyo ng Diyos sa pasimula. Therefore, habang buhay sila magsasama. Yun yung expectation ng Diyos. Yun yung intention niya. However, kinikilala rin ni Apostol Pablo na may mga pagkakataon talaga na hindi maiiwasan na maghihiwalay ang mag-asawa. Yung salita na ginamit ni Pablo dito na the wife should not leave her husband, yun ay isa pang ibig sabihin nun ay divorce. She should not divorce her husband. So dito, there are sins and struggles that will make it unbearable for Christian spouses to stay together. At kinikilala po ito ni Apostol Pablo na dahil sa kasalanan, may mga pagkakataon talaga na nangyayari ito. Reality ito sa buhay natin. Although merong ideal, may general rule na hindi dapat na iwanan ng
lalaki ang babae or ang babae lang iiwan ng kanyang asawang lalaki. Pero ang reality is that nangyayari po ang divorce. Yun yung sinasabi dito ni Pablo. At kinikilala niya ito. Much more so dito sa kultura nila. Tayo pag nag-divorce, kailangan dumaan ka sa proseso, sa judicial process. Hindi mo pwede, hindi katulad ng napapanood natin sa social media na, o si ganito, hiwalay na. Kaya ako tumataas ang kilay ko pag may nag-a-announce, o si ganito, kinasal ng pandemic, ngayon hiwalay na. Lokohin yung lelang nyo. Bakit? Dumaan ba kayo sa judicial process? Hindi ganun kadali na maghiwalay ang mag-asawa ngayon. Bakit? Kasi kailangan kayo mag-file. Ang laki ng babayaran ngayon. At saka ano ang proceedings? Ano ang naging qualifications? O naisip nyo lang na maghiwalay? Kung naisip nyo lang na maghiwalay, ang tanong, kinikilala ba yan ng Estado? Dito, noong panahon ni Apostol Pablo, madali. Kalat po ang hiwalayan. Napakadaling mag-divorce ng mag-asawa kasi kung paano nyo naisip na magsama sa pamamagitan ng isang pahayag, para sa kanila kasi noon, parang ganito yun eh, mag-asawa, tara, magsama na tayo. Magiging mag-asawa lang kayo kung ipapahayag nyo na magsasama kayo sa harap ng 7 testigo. Pag sinabi niyo yung sa 7 testigo, magsasama na kami, okay na yun, mag-asawa na kayo. Ganun, kung gaano kadali na maging mag-asawa, ganun din kadali maghiwalay. Sasabihin nyo lang sa 7 testigo na ayaw nyo na, okay na kayo. Ganun lang. And so Paul recognized itong reality kung gaano kadaling maghiwalay. At kung paano nila sinira itong pagpapala ng Diyos sa sangkatauhan. Itong pagpapala na tinatawag nating pag-aasawa. Dahil ganito ang kultura nila, na although walang third party, walang sexual immorality involved, at sa kabila ng matagal na counseling para magsisi ang nakasakit, maaaring maghiwalay ang mga mag-asawa kahit Kristiyano pa sila. Paul knew this, and he recognized this as a reality. Therefore, mga kapatid, hindi po natin tinuturo na porket nakakilala kayong dalawa sa Panginoon, hindi natin tinuturo na just because you are 2 Christians or nakakilala kayo sa Panginoon, guarantee yun for a happy marriage. Does not follow. Yung mga kinasal ko, medyo confident sila nung kinakausap ko sila, tumatawad pa, merong ilan ng mga tumatawad na, pwede bang bawasan yung number of months ng counseling na ibibigay ko? Kasi nakatagalan sila, kesyo 5 months, kesyo 6 months. Pwede ba daw gawing 2 months? Sabi, siguro tingin nila, marami na silang alam sa buhay mag-asawa. Pero kulang pa, kung ako tatanungin, kulang ang 6 months. Kaya nga kailangan ng mag-asawa, ang church kailangan ng mag-asawa ang godly support na kapaligid sa kanila. Nandiyan ang kasalanan at pipilitin itong sirain ang mabuting pagsasama. Kaya nga sa mag-asawa, kailangan nating pag-isipan ng mabuti, kailangan natin i-prioritize at pagtuunan ito ng pansin. Kailangan natin maging intentional sa ating pagsasama at mag-effort tayo at ipanalangin ng taimtim ang ating mga marriages. On the other hand, kailangan din natin pagsisihan ng ating mga kasalanan at matutong magpatawad sa isa't isa. Sa mga instances na hindi talaga maiiwasan ng paghihiwalay for reasons other than sexual immorality, sabi ni Pablo, if she does leave, she must remain unmarried or else be reconciled to her husband. Ang tinutukoy dito ni Pablo ay, kasi may nagtanong sa kanya, paano kung let's say, naghiwalay na? Or if the woman leaves her husband for reasons other than sexual immorality. Kasi sabi ng Panginoon, ang nire-recognize sa Deuteronomy 24 ay yung sexual infidelity or sexual immorality. Paano kung wala yun? Paano kung sabihin natin, hindi na matagalan nung
babae yung ugali ng kanyang asawa? Paano kung sabihin natin, biglang nagkaroon ng Alzheimer's yung lalaki at naging violente? Paano na? May mga pagkakataon talaga na ganun ang nangyayari. So, hindi naman pinagbawal ni Pablo na umalis yung babae. If she does leave, sabi niya, she must remain unmarried or else be reconciled to her husband. In other words, dalawa lang ang options na ino-offer dito ni Pablo kung maghihiwalay. Either manatili siyang walang asawa, in other words, hindi ka nahahanap ng iba habang buhay, or makipagkasundo ka sa iyong asawa. Ayun lang. Titiisin mo yan. Lumalabas ngayon po ang layunin ng Diyos at responsibilidad ng mag-asawa. May pinangako kasi sa harapan ng Diyos at sa isa't isa. Kailangan nilang magkasundo at magsama muli sapagkat sila'y isang laman. Sa harapan ng Diyos, siya ang nagsama sa kanila. Even if legally or culturally, hawak na nila yung papel ng divorce or certificate of divorce, even if meron na nun, kung walang marital infidelity sa harapan ng Diyos, in God's eyes, you are still one flesh. We are required to uphold biblical marriage even if marriages are already legally broken. Sa harapan ng Diyos, hindi yan sira. Intact pa rin yan. Which leads us to sa first point. Sa verses 10 and 11, ganito ang principle. Unless adultery had taken place, to divorce one's spouse and remarry is adultery. Unless adultery had taken place, to divorce one's spouse and remarry is adultery. Which is marami sa mga napapanood natin na kesyo-kesyo hiwalay na sila, tapos may bagong girlfriend, etong si Pogi, tapos etong si Miss Beautiful ay may bago na ring boyfriend. Adultery yan lahat. Tapos kakwento nila sa media, wala naman pong third party. Wala. Kung buntis sana ako, di sana nakita nyo na. Kaso wala naman kaming ginagawa. That is all adultery sa harapan ng Diyos. So unless adultery had taken place, to divorce one's spouse and remarry is adultery. We see here na mataas po ang tingin ng Diyos sa pag-aasawa. Hindi ito basta-basta na isang state-sanctioned union lang. Hindi katulad ng hinihingi ng ibang grupo. Ay, hindi naman marriage ang hinihingi namin. Ang hinihingi lang namin ay isang civil union. Ano tingin nyo sa marriage? Isang civil union lang din, isang uri ng civil union. Hindi ito basta isang civil union lang. O pahayag ng dalawa na na-in-love tapos naisip nila na magsasama sila. Pero pag ayaw na nila, iwanan na. Hiwalay na. Hindi ito parang pagkain sinusubo na kapag napasok ka o hindi mo nagustuhan yung lasa, luluwa mo. Hindi ganun yun. Marriage is a gift of God that bears His love for man and wife. Uulitin ko. Marriage is a gift of God that bears His love for a man and wife. It is not about us. Pero pilit ng ginagawa ng kultura natin na ang marriage is about us. It is not about the man and wife. It is actually about God's love for the man and wife. Siya ang nagkaloob nito sa mag-asawa at pinahahalagahan niya po ito tulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia. Pinag-aralan po natin yan sa Ephesians chapter 5. Sabi nga po ng isang preacher, marriage is supposed to display what a relationship with God looks like. That's how God wants to be with us. He wants to be close to His people. Marriage exists to give us a living parable of the kind of love, trust, intimacy, and respect that God wants with His people. Therefore, dapat natin itong pahalagaan. Pag-isipan natin mabuti ang mga pangako na ating bibitawan, kung
tayo ikakasal pa lang o nag-iisip na magpakasal o mag-asawa, or yung mga pangako nating binitawan at mga tungkulin dapat gampanan. Isa sa mga tungkulin ng mag-asawa ay magkasundo. Uulitin ko. Isa sa mga tungkulin ng mag-asawa ay magkasundo. Do everything you can to stay married. Which leads us now dito sa verses 12 to 16. Sabi dyan, but to the rest, kanina to the married, mga Christian couples. Dito naman to the rest. Sino kaya to? To the rest, I say, not the Lord, that if any brother has a wife who is an unbeliever and she consents to live with him, he must not divorce her. And a woman who has an unbelieving husband and he consents to live with her, she must not send her husband away. For the unbelieving husband is sanctified through his wife, and the unbelieving wife is sanctified through her believing husband. For otherwise your children are unclean, but now they are holy. Yet if the unbelieving one leaves, let him leave. The brother or the sister is not under bondage in such cases, but God has called us to peace. For how do you know, O wife, whether you will save your husband? Or how do you know, O husband, whether you will save your wife? Dito po sa verses 12 to 16, ang kausap naman po ni Apostol Pablo ay ang mga Christians in mixed marriages. Mixed marriages. Hindi natin pinag-uusapan ang, pag sinabing mixed marriage, baka nasa isipan natin, yung racial mixed marriages. For example, Pilipino, ang Pilipino nakisama sa isang European, o isang Pilipino nakipag-asawa sa isang Amerikano, tapos ang mga anak nila ngayon ay mga tisoy, mga puti, mga halo. Hindi ganun ang pinag-usapan dito na mixed marriage. Yung mixed marriage na tinutukoy dito ay yung mixed marriage na mixed in faith. Magkaibang pananalig, magkaibang pananampalataya. Sabi natin kanina na ang Epistle to the Corinthians ay tugon ni Pablo sa mga issues na sinulat po sa kanya. So malamang tinanong nila sa kanya, paano naman yung mga mag-asawa na ang isa sa kanila ay naging mananampalataya at yung isa ay hindi? Paano yun? So Paul begins this passage with, but to the rest I say, not the Lord. What he means is that hindi naman to talaga tinuro ni Jesus Christ sa Gospels. Siguro napapaisip natin, hindi niya tinuro to? Hindi. Kasi hindi naman ito concern nila noong panahon ni Jesus Christ. Lumutang lang itong problemang ito, nung ang Ebanghelyo ay kumalat across the empire. At maraming Gentiles ang nakakilala sa Panginoon. At nung maraming mga Gentiles ang nakakilala sa Panginoon, yun na. Lumabas itong problema na ito dahil nga sa kultura ng mga Gentil. Ang bilis nila maghiwalay. Kaya ngayon, ina-address ngayon ni Pablo itong issue na ito. Sabi niya ganito ngayon, based doon sa general rule, tingnan natin kung anong magiging application nito ngayon sa mga may ganitong case. And so people were coming to the Lord. Nung kumalat ang gospel, especially dito sa Corinth, maraming nakakilala sa Panginoon. One spouse comes to the Lord, yet the other spouse remains a pagan. So marami sa Corinth ay, pwede natin sabihin, dahil tanong nila ito, marami din sa kanila ay bata pa sa pananampalataya. Hindi po natin mga kapatid, pinag-uusapan ang case na pagpapakasal ng believer sa unbeliever. Hindi po ito yun. Baka yun yung nasa isipan natin. Pastor, paano yung mixed marriage ba rin yun? Yung pagpapakasal ng believer sa unbeliever? Or baka nasa isipan natin, ay okay lang pala sa Bible na magkaroon ng BF na non-believer. O okay lang pala na magkaroon ng GF na non-believer. Ayain ko na siya magpakasal. Hindi po yan ang background ng passage. Yung nasa isipan po natin na magpapakasal o magsasama pa lang ang isang believer and unbeliever ay tinalakay ni Pablo sa 2 Corinthians 6:14-16.
2 Corinthians 6:14 to 16. Buksan lang po natin sandali para maintindihan natin. Although itong passage na ito ay pwede nating sabihin na malawak na na application ito ni Pablo sa pamumuhay ng mga taga-Corinth, because it is a general application sa pamumuhay nila, it can also be applied sa marriage. Ganito po ang sinasabi sa 2 Corinthians 6:14 to 16. Sabi niya, huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga di nagsisisampalataya. Ang kausap niya ay mga Christians in Corinth. At sabi niya, maliwanag ang negative na command. Huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga di nagsisisampalataya. Sapagkat anong pakikisama mayroon ang katuwiran at kalikuan? Notice ngayon yung series of questions ni Pablo at subukan niyong sagutin personally sa isipan niyo. Sapagkat anong pakikisama mayroon ang katwiran at kalikuan? Meron ba? O anong pakikisama mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman? Meron ba? At anong pakikipagkasundo mayroon si Kristo kay Belial? Si Belial po ay pangalan po ng isang demonyo. He can be the father of worthlessness, the father of evil or wickedness. Itong si Belial. Meron bang pakikipagkasundo si Kristo kay Belial? Ano sa tingin nyo? O anong bahagi mayroon ang sumasampalataya sa di sumasampalataya? Meron ba? Verse 16. At anong pakikipagkaisa mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Meron ba? Sapagkat tayo'y templo ng Diyos. Ito na yung yung command niya. Tayo'y templo ng Diyos na buhay. Gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila at lalakad ako sa kanila. At ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Itong sinabi ng Diyos dito sa 2 Corinthians verse 16 ay based ito dito sa promises sa Old Testament. Doon sa pag nagkaroon ng tipan ang Diyos, pagmamay-ari na niya ang kanyang bayan. At kung ikaw ay may relationship sa Diyos, ikaw ay pagmamay-ari ng Diyos. At dahil ikaw ay may relationship sa Kanya at ikaw ay pagmamay, what business do you have na nakikipagkasunduan ka sa kadiliman? Yun yung tanong. So maliwanag na itong issue na ito, ang sagot dito sa tanong na ito, maaari bang magsama ang isang mananampalataya at hindi mananampalataya? Ang sagot dyan, no. Hindi. Hindi pwede yun. Kasi parang sinasampal mo si Kristo sa mukha, sinasabi mo na ikaw ay kay Kristo, pero nakikisama ka dyan. Hindi pwede yun. Ngunit kung pipilit po natin ang bagay na ito, nais ko pong sabihin, walang pagpapala sa ganyang klaseng relationship. Kahit na mahal niyo pa ang isa't isa, pinagpapalit mo si Kristo sa isang feeling lang. Magkakasala lang tayo at nagpapatuloy sa ganitong klaseng pamumuhay na hindi naman kalugod-lugod sa Panginoon. Sa ating passage, ang pinag-uusapan ay hindi yung magsasama pa lang. Ang pinag-uusapan dito sa 1 Corinthians 7 ay mag-asawa na po sila at ng isa ay sa kanila ay makakilala sa Panginoon, yung isa hindi sumama. So ganun ang nangyari, mag-asawa na sila at nung nag-minister ngayon ang mga Christian sa Corinth, yung isa sa kanila nakakilala at yung isa nanatiling pagano. Both of them were non-believers before, but after they got married, one of them came to the faith. Sabi ni Pablo sa verses 12 to 13, that if any brother has a wife who is an unbeliever, and yung she dyan, siya yung unbelieving wife, consents to live with him, he must not divorce her. And a woman who has an unbelieving husband, and he, the unbelieving husband, consents to live with her, she must not send her husband away. So binabalik niya sila ngayon doon sa general rule. As long as willing po yung unbelieving wife or yung unbelieving husband na magsama sila, it's all okay. Walang problema. Ang pakikipaghiwalay o pag-divorce sa asawa ay hindi po dapat nanggagaling sa bibig ng isang Kristiyano.
Uulitin ko, ang paghihiwalay, hindi dapat naririnig sa bibig ng isang Kristiyano. Marami sa atin, pag nagagalit sa ating asawa, pagod na ako sa iyo. Hiwalay na tayo. Hiwalay na ako, hiwalay. Hindi man lamang dapat maririnig ito sa atin. Ano sabi ni Pablo dito? Hindi raw dapat hihiwalayan ng believer yung unbelieving husband or wife niya. Kung okay naman doon sa unbelieving wife or husband na magsama sila, then there is no problem. Hindi dapat dahilan ang pagkakaroon ng non-believer na asawa para maghiwalay ang mag-asawa. Tapos dito, magkakaroon, parang maririnig natin, may follow-up question kay Pablo. Kung ang asawa ko ay nananatiling non-believer at ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay karumihan at kasalanan, hindi ba mas makakabuti na humiwalay na lang ako sa kanya para hindi na rin madamay ang aking mga anak? Kasi kung ang pagsamba sa Diyos-Diyosan o pagiging unbeliever ay karumihan sa harapan ng Diyos, hindi ba nabibilang ang aking pamilya o aking mga anak doon sa karumihan niya? Anong sagot ni Pablo? Sa verses 14 to 15. Sabi po niya, "For the unbelieving husband is sanctified through his wife, and the unbelieving wife is sanctified through her believing husband. For otherwise your children are unclean, but now they are holy. Yet if the unbelieving one leaves, let him leave. The brother or the sister is not under bondage in such cases, but God has called us to peace." Siguro ang question natin dito ay, ano ibig sabihin niya ng sanctified? Ang root word ng sanctified ay sanctus, to sanctify, to render holy, to make holy, to reserve unto the Lord. Pero baka ang nasa isipan din natin dito ay yung gawain ng Holy Spirit na binabago tayo, nililinis tayo sa wangis ni Kristo. Hinubulma tayo sa kanyang wangis. Baka yun yung nasa isipan natin. Yung may spiritual cleansing para maging morally pure sa harapan ng Diyos. Hindi ito yun. Hindi ganyan yung pagkakagamit ni Pablo dito. Ang pinatutukuyan dito ni Apostol Pablo ay ito. Ang tanong kasi sa kanya, dapat ko bang hiwalayan ng aking asawa para maging malinis ang aking pamilya sa harapan ng Diyos? Para maging karapat-dapat. Kaya nga doon sa Tagalog, maganda yung pagkakagamit. Marapat sila. Yun yung sinasabi sa Tagalog. So, para maging karapat-dapat ang aking pamilya. Para maging kaluguran ang aking pamilya sa harapan ng Diyos. Ang ibig sabihin dito ni Pablo is that God has a claim on the whole family, alang-alang doon sa believing husband or believing wife. God blesses the family dahil doon sa believer na yun. At itong blessings na ito ay binubuhos doon sa mga unbelieving members of the family. And therefore, ano dapat ang attitude ngayon ng believing spouse? Nang nakakilala sa Panginoon. Kung tayo ay kabilang sa ganitong relationship, nais ko po kayong i-encourage na hindi marumi ang tingin ng Diyos sa mixed marital relationships. Our family is our first ministry, sabi po natin, diba? That is the ethos that we hold to dito sa BBF. Our family is our first ministry. Maging ang pastor nyo, hindi po kayo ang first ministry ko. Para makatayo po ako dito sa harapan, based sa qualifications ng pagiging isang pastor, ang first qualification ng pagiging pastor, kailangan ang first ministry ko ay ang aking family. Sa oras na hindi ako makapaglingkod ng maayos at hindi ko ma-set in order ang aking family, it disqualifies me from being a pastor. Kaya hindi totoo yung ibang mga pastor na pinatatayo ng church, tapos hindi naman maayos ang kanilang sambahayan. Hindi pwede yun. Kailangan maayos ang sambahayan ng isang pastor. And so, sinasabi natin, our family is our first ministry. So God has called you to share the blessings of the gospel at maging godly and holy influence sa inyong mga kapamilya.
maging godly influence sa mga pagsasama ng mag-asawa. The same also applies to our children. Hindi sila marumi dahil lang ang isa sa mga members ng mag-asawa ay unbeliever. Sila po ay marumi. It doesn't work that way. Hindi ganun ang tingin ng Diyos. Alang-alang doon sa believer, may claim ngayon ng Panginoon doon sa buong pamilya. And therefore, may tungkulin ngayon yung believing spouse, yung believing parent, may tungkulin siya ngayon bilang magulang na palakihin ang kanyang mga anak sa pagkilala at pagkatakot sa Panginoon. Paul says, dito sa ating passage, for otherwise, your children are unclean. Pero, kinotra niya yon. Sabi niya, for otherwise, your children are unclean. Inaano lang, sinusundan niya yung argument nung nagtanong sa kanya. Pero hindi, it is not so. Sabi niya, but now they are holy. Yun yung reality. Alang-alang sa believer, the whole family is holy sa harapan ng Diyos. Kinikilala ng Diyos. Now, may follow-up question. Okay, sige. Assuming na gano'n. Paano kung lumayas ngayon yung unbelieving spouse? Paano kung siya yung, sa kanya nanggaling yung divorce? Sabi ni Pablo, if the unbelieving one leaves, for whatever reason yun, hindi na binanggit ni Pablo, let him leave. The brother or the sister is not under bondage in such cases, but God has called us to peace, sabi ni Pablo. Noong unang panahon kasi, kapag nalaman nilang Kristiyano ka, ang tingin nila sa'yo weirdo. Yung buong imperyo, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Tapos alam nila ang mga Hudyo, hindi sumasamba sa Diyos-Diyosan. So alam nila yon. May special case sila para sa Israel. Pero kung ikaw ay gentil, at member ka or citizen ka ng imperyo, expected ka na sumamba sa Diyos-Diyosan, sa religion ng Roma, kung saan man yun. Pero ang nangyari, nung umusbong ang Christianity, kamukha mo yung mga citizens of the empire, pero ang paniniwala mo, hindi ka naniniwala sa mga Diyos-Diyosan. So, paano na yun? Diba? Kaya weirdo kayo. Ngayon, dahil naging Kristiyano ka, nakakilala ka kay Kristo, sumusunod ka kay Kristo, ang nangyayari sa mag-asawa, nung time na ito, dahil napaka-dalas at saka napaka-common place ng paghihiwalay, ang nangyayari, mabilis nilang hinihiwalayan yung kanilang Christian na asawa. Iniiwan nila. Kaya yun yung ina-address dito ni Pablo. Yung kulturang ganon. In this, paano kung hiwalayan ako ng unbelieving spouse ko? In this case, sabi ni Pablo, kung iiwan ka niya, hayaan mo na. Hayaan mo na. Hindi makabubuti kung ikaw, gugustuhin mong salbahin ang inyong pagsasama. Although yun yung natural reaction natin. Alang-alang sa pamilya, sasalbahin ko. Pero sabi ni Pablo, kung gugustuhin niyang umalis, hayaan mo na. Kung ayaw na niya, huwag mo nang anuhin, huwag mo nang, yung iba kinukulit pa. Sabi niya, huwag mo nang kulitin. Hindi ka tinawag ng Panginoon, sabi dyan, sa magulong pamumuhay, kundi ano daw? Sa kapayapaan. God has called us to peace. Ang kailangan nating pahalagahan bilang tagasunod ni Kristo ay mamuhay ng payapa sa ating kapwa. Ang tendency natin dyan kasi, kung ipaglalaban mo pa, mag-aaway pa kayo, kakalat pa yan sa community. Eto si ganito, nag-aaway, maghihiwalay na, ganyan. Yung isa, pinaglalaban pa, ganyan, ayaw mag-agree. So, like I always say, ang problema ng mag-asawa, it takes two to tango. Hindi kayo pwedeng si ganyan kasi, hindi pwedeng ganon. Kayo pareho ang sisisihin dyan. So, hindi nagiging mabuting testimony ngayon ng Kristiyano dahil may pinaglalaban pa siya, pero ayaw na talaga nung unbelieving spouse. Sabi ni Pablo, huwag na. Hayaan mo na. Kung gusto na niya umalis, hayaan mo siyang umalis. God has called us to peace. Hindi ka bound dyan. Hindi ka pwedeng maging alipin dyan.
Tapos dinagdag niya sa verse 16. Ito yung conclusion niya. For how do you know, O wife? Kasi nga pinaglalaban eh. Kung gusto mo pa ipaglaban, sabi niya, how do you know, O wife, whether you will save your husband? Or how do you know, O husband, whether you will save your wife? What's the answer? Do you really know? No. We don't. We don't know. Walang guarantee. So, ito yung next point, yung point number 2 dito, sa truth about divorce. Verses 12 to 16, unless you are abandoned by your unbelieving spouse, don't divorce. Unless you are abandoned by your unbelieving spouse, don't divorce. Just as Christ bore His cross and did not abandon you or me in our sins, let us bear our crosses. For our spouses, and look up to God. We can hold to the hope na didinggin ng Panginoon ang ating mga panalangin na sana makakilala ang ating asawa sa Kanya. Ngunit kailangan po nating tandaan na maaaring tayo lang ang nagtatanim, at the end of the day, tayo lang po ang nagtatanim at iba rin ang nagdidilig. Hindi pwedeng lahat tayo. Tinawag ka ng Panginoon sa kapayapaan na kung iiwan ka ng iyong kaisang laman na hindi nakakakilala sa Kanya, ang comfort natin ay ang Panginoon. Hindi ang ating spouse. Yun yung reality ko. And so, in summary, from last week, sa Matthew 19, 1-9, ang tanong natin, is it right for a man to dissolve his marriage? Sa verses 1-6, marriage is sacred and permanent. We lay down those foundations that marriage is sacred and permanent. What God has joined together, let no man separate. Sa verses 7-9 ng Matthew 19, although God permitted divorce, He hates it because it involves sin. Ngayon naman dito sa 1 Corinthians 7:10-16, does the Bible allow spouses to divorce for reasons other than sexual immorality or marital infidelity? And because now I am a Christian, should I not divorce my unbelieving spouse? Ano yung sagot sa mga questions na ito? Verses 10-11, unless adultery had taken place, to divorce one's spouse and remarry is adultery. And verses 12-16, unless you are abandoned by your unbelieving spouse, don't divorce. Para sa mga may asawa na, let's fight for our marriage. Gawin natin ang lahat ng ating makakaya to stay married. Huwag tayong mahihiya na humingi ng tulong or ng godly counsel. Kailangan po natin talaga yun. Isa sa mga nakasisirang kaisipan ngayon sa panahon natin at napansin ko rin sa mga kinakasal ko at sa mga members din ng church ay itong mindset na ito. Kaya ko to. Or kakayanin ko to. Kakayanin mo talaga lang hanggang may mental health issues ka na. Hahayaan mo yung sarili mo na mag-undergo sa ganun. Yung kaya ko to na attitude. Hindi po natin kaya na mag-isa ang lahat ng problema sa buhay. Sisirain lang natin ang pagpapala na binigay sa atin ng Diyos dahil sa ating kasalanan. Yun yung problema natin. And therefore, kailangan po natin ang isa't isa sa church para tulungan ang bawat isa na magpatuloy sa Panginoon. That is why Christ has gathered you into His fold para tulungan ka at palakasin ka sa Kanya. That is what many don't realize. Ang isip lang nila sa church ay isang building lang, pupunta ako dyan, makikinig lang ako, i-apply ko ito sarili ko sa buhay ko. Pero hindi natin naiisip na kailangan po natin ang bawat isa. Kaya nga tayo pinagsama-sama ng Panginoon. Kaya nga ini-encourage tayo, kinocommand tayo na week after week after week, kailangan natin magpalakasan. The church is one of God's blessings to Christ followers in the good news. What we fail to see in the gospel is that the church is one of God's blessings in the gospel. And therefore, when we preach the gospel, the point of the gospel is the church. It should point us here sa pagsasama, sa paglilingkod sa bawat isa, sa paggawa ng mabuti sa bawat isa, sa pagtulong sa bawat isa kapag tayo nahihirapan. Ito yung panlabas na tanda na napakaganda ng Ebanghelyo. Yun yung address ko sa mga may asawa na. Para naman po sa mga hiwalay sa asawa, bagamat ganyan ang nangyari, patuloy tayong tumingin at lumapit sa Panginoong Diyos.
Kahit na ganyan ang nangyari sa inyong marriage, hindi yan ang unpardonable sin. Uulitin ko po, hindi yan ang unpardonable sin. Hindi po yan yung kasalanan na hindi mapapatawad. Our Lord is gracious to forgive and restore us our sins. On the negative side naman, ganito rin ang ipapayo ko, maging sa mga Christian singles at nag-iisip na lumagay sa tahimik. Huwag po tayong padalos-dalos, huwag po tayong nagmamadali. Tandaan po natin na may pamantayan ang Panginoon sa pag-aasawa. Huwag po nating hayaan na mahulog ang ating loob at maitali sa taong ayaw sa Panginoon. Hindi bali na malungkot at masaktan tayo ng sandali kaysa panghabang buhay tayo namumuhay sa kasalanan. Huwag naman ganyan po ang isusukli natin sa kabutihan ng ating Panginoon. Ngayon to the singles at doon sa mga separated, let's grow close to the Lord. Grow strong in the faith. Yun yung encouragement ko. Doon naman sa atin na, at hindi naman ito, alam naman natin ang ministry ng church natin. Para sa mga nagsasama na hindi mag-asawa, ngunit may pamilya na, panalangin ko po na naiintindihan po natin ang kalooban ng Diyos and the obedience that He requires from us. Kung kailangan natin ng additional help and counsel, maaari niyo po akong lapitan or any of the leaders ng church and we will be glad to help you out. We will also be glad to pray for you. Next week, i-address po natin ang concerns ng mga singles at saka those who want to get remarried. Maintindihan lang po natin ang mga kapatid, ang teaching ng biblical divorce kapag naintindihan po natin ang biblical teaching on marriage. God intended marriage to be permanent and as a concession dahil sa ating kasalanan at katigasan ng mga puso, binigay ng Diyos ang divorce. But only for marital infidelity. At hindi rin ibig sabihin na nalulugod siya sa divorce. Sabi nga niya sa Malakay 2, I hate divorce. And so, binigay lang niya ang divorce only for the qualification of marital infidelity or kung nasira na ang marital bonds dahil sa sexual immorality. Ganun pa man, kalooban po ng Diyos na nagsasama ang mag-asawa. Nagsasama, nagpapatawaran, nag-uunawaan, nagkakasundo sa mga mabubuting bagay. Ika nga, sabi kanina ni Jen Briscoe, di ba? May kasabihan sila, let us put all our energy and time in putting out the flames. Yan ang tungkulin ng magkaisang laman at diyan sila at ang kanilang pamilya ay pinagpapala ng Diyos. Kung hindi na talaga maiiwasan ang hiwalayan at nangyari na ito, lumapit po tayo sa Panginoon and have peace with our former spouse. If there is no adultery involved, we are called to honor our marriage. If we are abandoned by our unbelieving spouse, we are called to honor peace. Mga kapatid, isa puso natin ang mga bagay na ito at iukol po natin ang ating sarili sa mabuti at mapagmahal na Panginoon. Tayo na lang. Dear Lord, we thank you for your word. As it cuts deep, Panginoon, in our souls, in our lives. At times, Panginoon, it brings back painful memories, and struggles, and challenges that we faced in the past, or that we may be facing still. And so we pray, dear Lord, that you would help us na harapin ang mga ito with a sword of truth, your word. Grant us, dear Lord, to accept it with obedience and humility. And in so doing, we pray, dear Lord, that you would open our eyes to the truth, that while we trust in you, in our trust and faithfulness to you, we pray, Panginoon, that you would comfort us, that you would hold us in your arms, dear Lord,
And show us, dear Lord, how we must live and walk. We pray that you would also grant us peace and restoration. In the past, Panginoon, we confess that we have made foolish decisions. We tend to entertain ourselves, Panginoon, with the world's culture, with the world's decisions, instead of educating, Panginoon, our minds with your word. And so grant, dear Lord, we pray, forgiveness and restoration. Help us, Panginoon, na magpatuloy sa inyong salita. Grant us, dear Lord, to grow in the faith, grow close to you, even as you draw us near to you in Christ. So we pray, dear Lord, that you would help us to face our circumstances, face our decisions and problems squarely, Panginoon, with your word. And we pray, Panginoon, that as we stand on your word, may you see us through these challenges and struggles. Oh, that you would be glorified, Panginoon, in our lives. Teach us to honor marriage, just as you do. Teach us to work it out. And at the same time, dear Lord, teach us to humbly accept, Panginoon, also, that when these times come, we should be on our knees in your presence, seeking your restoration, seeking peace. And so we thank you, dear Lord, for teaching us today about our relationships. We pray that we would continue to do so in the coming weeks. And I pray, dear Lord, that you would also grant us to teach our families as well of your kindness and your grace towards us in Christ. So this is our prayer in Jesus' name, our Lord and Savior. And all of God's people will say, Amen. Amen. Ngayon po ay tatahon po tayo sa Ministry of Tithes and Offering. Ayon po sa Matthew 6, verses 1 to 4. Beware of practicing your righteousness before other people in order to be seen by them. For then you will have no reward from your Father who is in heaven. Thus, when you give to the needy, sound no trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may be praised by others. Truly I say to you, that they have received their reward. But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in a secret, and your Father who sees in secret will reward you.
Tumayo po tayong lahat upang awitan ng Panginoon. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him, all of the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Kahit manalangin, O Diyos naming makapangyarihan, kami po ay tumutulog at nagpapasalamat sa mga pagpapala na iyong ibinabahagi sa amin. Patuloy niyo pong ingatan ang bawat isa at nasa kanilang mga tahanan. At ang mawala dito sa inyong mga anak. Salamat po sa biyayang ito na magagamit namin sa mga gastusin ng aming iglesia. Sa pangalan po ng Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Manalitig po tayo para po sa closing and benediction. Mga kapatid, purihin po natin ang ating Panginoon at tanggapin ang kanyang pagpapala. Now to Him who is able to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery which has been kept secret for long ages past, but now is manifested by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the eternal God has been made known to all nations, leading to obedience of faith. To the only wise God, through Jesus Christ, be the glory forever. Amen. Amen.